booked one Mondstadt gastronomy trip. Little Chef on a Hunt. Habang ginalugad ang mga kagubatan ng Spring Valley, nakilala ng traveler at paimon ang isang batang babae na naglalaway sa mga baboy ramo habang sinusubaybayan niya ang mga ito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Xiangling at hiniling sa kanila na manghuli ng ilang bulugan para sa kanya dahil hindi niya magawa. Ang manlalakbay ay nangangaso ng mga baboy ramo at naghahatid ng karne kay Xiangling na nagbibigay sa kanila ng merienda para sa kanilang mga pagsisikap. Dahil naimbento kaagad ang recipe, magtatayo na siya ng bagong kusina on-site nang dumating si Alan para pagalitan sila sa direktang pangangaso sa tirahan ng mga baboy ramo dahil matatakot sila at masisira ang bukasyon ng mga mangangaso. Napagtanto ni Xiangling ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin, ngunit inirerekomenda ni Alan na humingi siya ng tawad sa kanilang pinuno, si Draft, at pumunta sila sa Spring Valley upang gawin ito. Cooking appointment. Taliwas sa kanilang inaasahan, tinanggap ni Draft si Xiangling na ang may katatawanan dahil sa kanyang mahusay na reputasyon bilang isang mahuhusay na chef sa Mondstadt at Liu. Ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na magagamit ni Xiangling ang kanyang mga lutuin upang ipromote ang mga produktong karne ng Spring Valley. Ngunit nag-aalangan siya dahil tinatanggihan niya ang kanyang sarili na limitado sa mga partikular na sangkap. Kapag negatibo ang reaksyon ni Draft sa kanyang hindi kinaugalian na mungkahin ng paggamit ng slime condensate sa isang pagkain, siya ay nagagalit at nadismaya. Habang naglalakad siya, naabala si Xiangling sa amoy ng luto ni Brooke. Pagkatapos ng maikling talakayan, napagtanto ni Brooke ang pagkakakilanlan ni Xiangling at tinanong siya kung paano siya magluluto ng prime cut ng karne. Nang banggitin ni Xiangling ang pagdaragdag ng mabangong bulaklak na kingsin sa ulam, sinabi ni Brooke na ito ay magiging overkill na magreresulta sa pagdedeklara ni Xiangling ng isang cook-off upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi niya kay Brooke na kung manalo siya, dapat niyang ilagay ang kanyang panalong ulam sa kanyang stock. Sumasang-ayon din si Brooke na nagsasabi na kung manalo siya, dapat ipromote ni Xiangling ang kanyang ulam sa One-Min restaurant. Pagkatapos ay umalis si Xiangling sa Liu upang kunin ang kanyang mga sangkap. Secret ingredient. Muling naabutan ni Paimon at ng traveler si Xiangling sa Liu at tinulungan siyang mangolekta ng lotus heads at Jueyun chilies. Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Xiangling na may kulang bago biglang naalala ang isang lokasyon na hindi niya nabisita, kung saan intuitively niyang naniniwala na mahahanap nito ang huling mahahalagang sangkap. Sa pasukan ng isang kuweba, natuklasan ng tatlo ang isang nanginginig na lalaki sa labas. Iminumungkahi ni Paimon na gumawa ng apoy, ngunit sinabi ni Xiangling na ang isang sopas ay mas mahusay at hiniling sa manlalakbay na maghanda ng isang perpektong ulam ng radish veggie soup. Pinainit ng sabaw, sinabi sa kanila ng lalaki na sinusubaybayan niya ang isang baboy ramo sa mga guho ng sumalakay at pinalamig siya ng isang Crio Regis vine. Nagawa niyang makatakas ng matauhan siya, ngunit halos hindi na siya nakarating sa labasan nang humina ang kanyang lakas. Si Xiangling ay naguguluhan sa Regis vine, ngunit napagtanto niya na ito ang kailangan niya para sa kanyang pagluluto at pumasok sa kuweba. Sinabihan ng lalaki ang manlalakbay na iligtas si Xiangling dahil nagtitiwala siya na inilalagay nito ang sarili sa matinding panganib. Present from the past. Sa mga guho, silang tatlo ay natitisod sa Crio Regis vine na umaatake sa kanila. Sa tulong ng manlalakbay, nagawa ni Xiangling na talunin ang Regis vine. Habang sinisimulan niya itong ihanda para sa kanyang pagluluto, pagkatapos ay natuklasan niya ang isang baboy ramo na may mga espesyal na marka, na nagpapakilalang ito ay isang uri ng hayop na hinuhuli hanggang sa pagkalipol para sa kanyang mahalagang karne. Ang manlalakbay ay nagmumungkahi na ang dahilan kung bakit ito ay buhay pa ay dahil ito ay na-cryopreserve sa kuweba ng hindi bababa sa 300 taon.
Pagbalik sa Spring Valley, ang lalaki ay naguguluhan sa kawalan ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Napagpasyahan ng manlalakbay na ang mga ngaso ay nagyelo rin kasama ng bulugan ilang siglo na ang nakalilipas, kaya't hindi niya naaalala ang anumang pamilyar. Pagkatapos ay tinanong ni Draff ang lalaki para sa kanyang pangalan, na ipinahayag na si Olaf. Nakilala ni Draff ang pangalan at napagtanto na si Olaf ang kanyang ninuno. Tinanong sila ni Xiangling kung gusto niyang manood ng isang cook-off. Ipinaalala kay Draff ang kaganapan at nagresulta sa pagpapaalam niya sa kanila na ang venue ay naiset up na. Cooking Showdown. Dinala ni Brooke si Siegfried bilang assistant niya sa pagluluto, kaya inatasan ni Xiangling ang traveler at Paimon na tulungan siya sa mga pinggan. Sila ay ipinadala upang makakuha ng isang ligaw na labanos at upang hugasan ito sa lawa, pati na rin ang pag-alis ng mga kalapit na slimes na nanganganib na sumira sa kompetisyon. Naghahanda din ang traveler para sa kanyang perpektong jade parcels, na nagsisilbing side dish para sa extinct boar. Pagkatapos kumain ng parehong pagkain, idineklara ni Draff si Xiangling na panalo. Iniisip ni Brooke na ang panalo ay ang extinct boar, na ikinagulat ni Draff dahil sa napakalaking halaga ng karne nito. Sinasalungat ni Xiangling na hindi siya interesado sa mora, ang makitang masaya lang ang kanyang mga customer ang kanyang ikinabubuhay. Habang kumakain ang lahat, ikinalungkot ni Olaf ang ideya na hindi niya matitikman ang pagkain sa kanyang panahon. Tiniyak sa kanya ni Xiangling na maaari niyang gayahin ang lasa gamit ang mga modernong sangkap. Pagkatapos kumain, nakipagkita si Paimon at ang manlalakbay kay Xiangling na nagpapasalamat sa kanilang tulong sa pagluluto. Nagpahayag siya ng layunin na bumalik sa Liyue kahit na magkakaroon ng maraming sidetracking sa daan. Gayunpaman, kinikilala niya ang kanilang mga kasanayan sa pagluluto, na nangangako sa kanila ng pagkain at mga aralin sa ilan sa kanyang hindi karaniwan na mga recipe kapag mayroon silang oras upang bisitahin ang Wanmin Restaurant.